Narinig ko po kasi sa inyong mga pangangaral na may nabanggit kayo doon sa aking pakikinig, may nakapagtanong na po sa inyo na ang sabi niya po niyo ron, ang Diyos ay merong mata, merong puso, merong paa, at meron pa pong puwit. Liwanag lang po yung pinakamagandang batayan po para maunawaan ko po masyado. Ang Diyos may mata. Tingnan mo sa ikalawang Kronika 7:16. Pakibasa. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Hindi, meron siyang mata, meron siyang puso. Sabi ng Diyos yun, hindi ako may sabi nun. Ngayon, meron ba siyang puwet? Hindi ba si Kristo Diyos? Hindi ba kayo naniniwala si Kristo Diyos? Anak ng Diyos po. Hindi ba siya Diyos? Diyos din po siya. May puwet ba siya? Wala. Nagkatawang tao po, may puwit po siya. No? Yung ama ba, hindi nagkatawang tao, ibig sabihin wala siyang puwet? Wala naman po nakasulat sa Biblia. No? Hindi, meron. Sa Nakaupo siya. Alam po natin nakaluklok siya sa kalangitan. Oo, nakaluklok siya. Pakinggan mo, basahin muna natin yung Hebreo. 8:1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ayon. Alam mo, ang ama nakaluklok Tapos yung anak nakaluklok din. Ang sabi ng Biblia, ang katunayan sa Colosas 3. 3:1 Kolosas, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayon. Pareho naman sila kasing nakaupo Yung ama nakaluklok sa karangalan. Si Kristo nakaluklok sa kanan ng karangalan sa mga langit. Kung si Kristo tatanggapin nating may puwet dahil nagkatawan tao, nakaluklok. Ang ama naman kaya nakaluklok. Ganito kasi. Yung mata natin, made of flesh. Fluids and flesh. Nakakakita. Ang kahulugan kasi ng mata, nakakapangkita Pangkita. Sense, organ of sight. Pero yung camera, may mata rin Di ba? May mata rin yung camera. Kaya lang gawa sa plastic, sa metal, at saka sa salamin. Sa lens. May mata yung camera. Kaya nga nakukuha tayo na ibabato tayo sa ibang bansa. Di ba? Ngayon, ano ibig ko sabihin? Yung larawan ng Diyos, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Yung larawan ng Diyos, pwede mong ilagay sa tao ang mga features ng kanyang larawan. Parang ganito, yung impresyon ng isang rose, yung bulaklak na rosas, pwede mong isalin sa papel. Kaya may tinatawag na paper roses. Pwede mo rin yung isalin sa plastic. Kaya may plastic roses, di ba? Yung impresyon nun, na isasalin mo sa plastic o sa papel. Yung organ of sight, nagagawa sa pamamagitan ng camera, gaya ng metal at saka nung plastic at saka noong lens o salamin. Yun ang ibig sabihin. Kaya yung kamay ng Diyos, kamay ng tao, kamay ng robot, there is one thing in common. Yung kamay ng tao, humahawak. Yung kamay ng Diyos, humahawak. Yung kamay ng robot, humahawak. Ang kamay lang na hindi humahawak, 115:4 ng awit. Pakinggan nyo. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao.
Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga mata'y mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Kita mo, yung palang kamay, pantangan talaga yung panghawak eh. Kaya yung kamay ng Diyos, humahawak. Kamay ng tao, humahawak. Kamay ng robot, humahawak. Therefore, yung kamay ay isang organ na panghawak. Yun ang naiintindihan natin doon. Ang hindi lang yung nakakahawak na kamay, yung kamay nung ribulto sa EDSA. Di ba? Yun lang ang kamay na hindi pwedeng humawak. Ano ang ibig ko sabihin? Yung mata, pangkita. Yung kamay, panghawak. Yung ilong, pangamoy. Yung puso, pandama. Yung puwet, pangupo. Kaya kailanmat umuupo, may ginagamit na puwet, whether material or spiritual. Yun ang dapat maintindihan doon.